Meron ng mga kapatiran na nagsabi na hindi sila makakarating primarily dahil mukhang tinahanan ng virus ang kanilang tahanan. Marami sa kanila ang nagkasakit. Pag-pray natin ang Velasco family. At salamat sa Diyos, tayo ho ay may pagkakataon pa rin upang mag-aral ng salita ng Diyos at magsama-sama sa pagsamba sa ating Panginoon. As I've said, tayo ho ay magsisimula sa panibagong serye ng ating pag-aaral. Hindi ko alam kung gaano katagal natin ito pag-aaralan, pero I am convinced na ito ay napakahalaga pagdating sa atin bilang mga Kristiyano. Ang pag-aaral about the 10 Commandments, the 10 Commandments. Bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po, O Diyos, na meron kaming sandigan, meron kaming mapagkakatiwalaan sa kabila, O Diyos, na maaaring hindi lamang ang literal na bagyo sa panahon, kung hindi maaaring mga bagyo ng iba't ibang problema at pasanin, O Diyos, ang dumadaan sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na lahat ng ito ay hawak mo. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang soberano. Ikaw ang Diyos na nakakakita at gayon din, Panginoon, sang-ayon sa iyong salita, gaano man ito kadilim o kabigat, ito'y sa iyong disenyo ay sa ikabubuti namin na mga nagmamahal sa iyo. Kaya, O Diyos, tulungan, samahan mo kami sa aming pong pag-aaral ngayong umaga. Ikaw po ang maluwalhati. Ikaw nag-utos sa amin na kami lumalim pa sa pagkaalam ng iyong mga katotohanan. And we desire to understand more of your commandment, particularly ang tinatawag na 10 Commandments, upang lalo ka naming makilala, O Diyos, at upang rin kami lalo mas mahusay na makapaglingkod sa iyo at mabuhay para sa iyong kaluwalhatian sang-ayon sa iyong kalooban. Patawad, O Diyos, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Aming hinihingi ang iyong pagpapala. Ikaw po nawa ang maitaas. Ingatan mo po ang aming mga kapatiran, O Diyos. Maging may mga karamdaman, lingapin mo ang kanilang kalagayan. Lord, ang aming mga kababayan na kasalukuyan na dumaranas ng matinding bagyo, O Diyos, nawa ay ikaw po ang mahabag at mag-ingat, lalo na sa iyong mga mananampalataya. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako, and to introduce us, I think the best na pwede natin gawin is to read the 10 Commandments. Dahil talagang marami, kung sakali kaya na mag-e-exam muna tayo ngayon. Naalala ko ho, first year ako sa Bible School, ang isa sa first subject namin ay Bibliology, at unang araw namin ay quiz agad. At ang sabi ay enumerate the 66 books of the Bible. Well, yun ay maaaring challenging sa marami. 5 na lang kung alam niyo yung kanta natin. Pero if we will enumerate the 10 Commandments, ay baka mamaya ay maging challenging ho sa marami sa atin. So muli ho, ay maganda na basahin natin ito, mapaalalahanan tayo, and susubukan natin itong gawin sa mga susunod natin pag-aaral na hopefully tumatak sa atin itong mga kautusan ng Panginoon na ito. Pero hindi tayo agad pupunta doon sa commandment. Meron itong preamble, meron itong beginning, meron itong, actually bibigyan natin ng pansin ito sa pag-aaral sapagkat malaki ang kinalaman nito. Verses 1 and 2 ng Exodus chapter 20 ay binigay ng Diyos yung dahilan. Bakit siya may karapatan na magbigay ng utos? So basahin natin, Exodus 20 verse 1, "And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage." Translation, ako ang Diyos na nagligtas sa inyo. Ayan, siguro kung kayo ho ay gumagana ang inyong theological thinking ngayong umaga, meron ito, maalingaw-ngaw na yung relation nito sa atin dahil ang Diyos ang nagligtas sa atin. So ituloy natin, commandment number 1, "Thou shalt have no other gods before me." Commandment number 2, "Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God,
visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. So muli, siguro mas kilala natin yan, thou shalt not make any graven image. Yung pagbabawal sa mga imahe. Commandment number three, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng iyong Panginoon. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Commandment number 4, ang kilalang commandment at maraming usapin patungkol dito. Kung merong isang commandment na talagang laman ng maraming debate hanggang ngayon ay ito with regards to Sabbath. Commandment number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested and the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ano ho? So again, hindi pa natin layunin ngayong umaga na sagutin yung mga tanong patungkol dito, pero this is just an introduction, at kung marami hong mga tanong patungkol dito, isa sa mga sagot ko ay hintayin natin na makarating tayo sa fourth commandment para mas maunawaan ho natin ito. Fifth commandment, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ito yung panglima, honor thy father and thy mother. Sixth commandment, thou shalt not kill. At yung mas magandang version nito, sa modern version, thou shalt not murder. Dahil hindi lahat ng pagpatay ay bawal. Actually, meron tayong makikita sa Bible na merong mga dapat na pagpatay. There is a time to heal and a time to kill, to take life. Meron talaga. Merong mga capital punishments sa Bible. So this is not a wholesale prohibition of any taking of life, but the unjust taking of life, yung hindi marapat. So mas magandang do sa modern version, thou shalt not murder. Number next, seventh commandment, thou shalt not commit adultery. Thou shalt not commit adultery. Now, yes, adultery is between two married people engaging or as any sexual activity outside of marriage. Pero hindi ibig sabihin ito ay etchapuera yung fornication, which is engaging in sexual activity na wala sa ilalim ng kasal. So, makikitinan pa natin yan at maaaring umaalingaw na sa inyong kaisipan yung sinabi ni Jesus na pag ang lalaki ay tumingin sa isang babae at nagnasa sa kanyang puso, siya ano daw? Nangalo niya na. So again, pag-aaralan natin at makikita natin na hindi lang basta word for word na yun lang. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na, well, ang inutos lang dito, father and mother lang yung tito-tita, hindi ko i-honor. Yung presidente, hindi ko i-honor. Ayan. So, again, yung mga bagay ho na yan ay bibigyan ho natin ng pansin. Number 8, 8th commandment, thou shalt not steal. Huwag kang magnanakaw. Commandment number 9, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, or famously, modernly translated, thou shalt not lie. Huwag kang magsisinungaling o huwag kang magsasabi ng hindi totoo. And then commandment number 10 na madalas nakakalimutan ng marami, thou shalt not covet. Thou shalt not covet. Actually, dito pa lamang, kita natin agad na ang 10 Commandments ay hindi lamang panlabas ang saklaw. Dahil ang 10 Commandment is with regards to covetousness, and nasaan yun? Nasa loob. So makikita natin na dito pa lamang ay hindi lamang panlabas ang concern ng Diyos. Hindi lamang yung basta actions natin ang concern ng Panginoon, kundi maging yung kalagayan ng ating mga bata. I'm getting ahead of myself. Nevertheless, I hope ito ay nagpaalala sa atin. Yes, these are the 10
commandments of the Lord. So now, sa ating introduction, gusto ko muna tingnan natin, why study the 10 Commandments? Why study the 10 Commandments? Dahil meron mga tao, believe it or not, nag-iisip, ang isip nila, Brother Paul, Old Testament yan eh. Old Testament yan. New Testament tayo. Hindi na para sa atin yan. Iwan na yan. Iwan. Ano? So, merong mga nagganoon ang kanilang kaisipan. Well, that should not be the case. So, let me just give, kung dito 5-6 reasons kung dito nagkakamali. Tignan natin. Number 1, there is much ignorance of God's law. Meron akong pinakikinggan minsan na question and answer at ang sabi nung sumagot doon sa tanong with regards to the 10 Commandments, ang sabi niya doon sa nagtanong, kabisado mo ba? Curious lang ako, kabisado mo ba? At yung nagtatanong na china-challenge yung 10 Commandments ay hindi man lang alam itong 10 Commandments kung ano itong mga utos ng Panginoon. So there's much ignorance. Again, I'm not impugning sino man na maaaring, Brother Paul, pambihira, 8 out of 10 lang ang score ko dyan. I'm not saying that you are bad or you are a carnal Christian but again, kailangan natin makita, yes, may ignorance, may kakulangan tayo sa kaalaman pagdating sa bagay na ito. People inside and outside the church are often illiterate or have a wrong understanding of the law of God, particularly or famously known as the 10 Commandments. At ang problema ng pagiging ignorante sa mga kautusan ng Diyos ay hindi lamang sa labas ng church. Again, kung ang mga tao na ignorante sa mga kautusan ng Diyos ay mga taong nasa labas ng church, masabihin natin, pwede natin maunawaan yun. They're not church people, they're not religious people. Pero even inside the church, even among the quote-unquote religious people, ay merong good or malaking amount ng ignorance sa mga kautusan ng Panginoon. Even believers are often confused about its purpose in our lives. Pag tinanong ka, anong para sa ng 10 Commandments? Minsan, commands, kailangan mong gawin, kailangan mong sundin, and that's how far they could go. Is it still binding upon Christians or are we free from the obligation of keeping them? Ito ba ay may kinalaman pa rin, may binding pa rin ito sa buhay ng mga Kristiyano or wala na ito sa buhay ng mga mananampalataya? Number 2, kaakibat ng pagiging ignorante sa mga kautusan ng Diyos, there is much immorality around us. May matinding kasalanan at patuloy na pagbulusok sa makasalanang paraan ng pamumuhay sa paligid natin. Sabi ni Philip Ryken, good teaching on the law and the gospel has never been more badly needed than it is today. We are living in lawless times when disrespect for authority has led to widespread disdain for God's commandments. People are behaving badly even in church. Part of the problem is that people don't know what God requires. Even among Christians, there is an appalling lack of familiarity with the perfect standard of God's law. And of course, the situation is far worse in the culture at large. This ignorance undoubtedly contributes to the general lowering of moral standards in this post-Christian times, but it does as much damage to our theology. People who are ignorant of God's law never see their need of the gospel. So muli, pasama ng pasama. Alam niyo ho ba, salamat sa Diyos hindi nanalo si Kamala Harris. Bakit? Si Kamala Harris ang isa sa mga author ng batas sa California na ang pagnanakaw, dati daw, pag $450 pababa, hindi felony. Okay? Hindi siya felony, hindi ka pwedeng kasuhan. Si Kamala Harris, ang author noong batas na itinaas to sa $900. Ibig sabihin, pag ang ninakaw ko sa inyo ay halagang 40,000, hindi nyo ko pwedeng idemanda. Ayoko kung napapanood nyo sa social media, yung mga taong pinapasok, yung mga 7-Eleven, yung mga drugstore, mangunguha sila ng mga ano doon. Walang magawa yung mga pulis. Walang magawa.
At actually, merong magsubok ipagtanggol yung tindahan niya, nasaktan niya yung isang magnanakaw, ang nademanda pa ay yung may-ari ng tindahan. Lawlessness. So muli ho, napakatindi ng epekto ng pagiging ignorante. At ito ay huwag nating isipin na wala itong epekto sa moralidad ng mga tao maging sa ating paligid. Anong sabi sa 2 Timothy 3:1? Anong mangyayari in the last days? This know also that in the last days, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of that which are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. Again, if we will just spend enough time, I believe we can trace back lahat ng sinabi ni Pablo dito sa Ten Commandments or the neglect of it. Pasama ng pasama, pasama ng pasama. At lahat ng ito na sinabi ay merong kinalaman sa pag-disobey or pag-disregard sa mga kautusan ng Panginoon. Because we abandoned the commandments of God, we are unable to distinguish right from wrong, left from right, up from down, black from white, male or female, human or a mere lump of flesh, a lifetime of marriage to a short-lived fling, among other things that the world is confused about and will continue to spiral out of control to more drastic, more wicked, and more ungodly way of life. Sinabi nga ng isang philosopher, nung nauso, I believe somewhere 1800s or noong late 1800s, yung kataga na God is dead. God is dead and we killed Him. Philosophy, science has killed God. Napatay daw ng siyensya, ng philosophy, ang Diyos. At ang sabi ng isang philosopher, nung inobserbahan niya ito, ngayong wala na ang Diyos, wala na tayong direksyon. Anong basihan ng tama at mali? No, wala na. Wala na. Free for all. Sino ka para sabihing mali ako? Ito yung gusto ko. Anong basihan mo? Anong basahan ng gobyerno? Kung hindi natin type ang gobyerno, yung pinapagawa nila, i-overthrow lang natin. Ayan. So muli, kung walang mga basihan, lalo na wala ang mga kautusan ng Panginoon, mawawalan tayo ng direksyon. And again, sa history ng Bible ay merong grupo ng mga tao, particularly sa panahon ng mga judge or judges. Judges chapter 17 verse 6, in those days there was no king in Israel. And again, the king symbolizes authority. Siya yung basihan, siya yung nagbibigay ng batas, siya yung nagpapatupad. At anong nangyari? Every man did that which was right in his own eyes. Oh, mga kapatid, ayaw natin nun. That's anarchy. Magulo. Napakagulo. Anong magiging resulta pag wala tayong basihan? It's moral relativism. Morality is relative. Anong ibig sabihin? The belief that we are free to make up our own rules based on our own personal preferences. Hindi natin kailangan lumayo. Just listen do sa woke culture, dyan sa western na mga ideals na talagang if you feel that you're a woman, then you're a woman. If you identify to be a woman, then you're a woman. At kamakailan nag-viral yung isang inaresto, ayaw niyang ibigay yung lisensya niya, ang binigay niya ay yung collar niya. Sabi ng pulis, ano to? Because I identify myself as a cat. Pusa daw kasi siya. Ang talino ng pulis, sabi niya, well, sa California, bawal mag-drive ang pusa. Wala pa rin siyang lusot. Again, ang punto ho ay personal preference na lang ang basihan. Personal preference. So, muli ho, kailangan natin ang kautusan ng Panginoon. Number 3, bakit natin kailangan pag-aralan ang 10 utos?
We are Christians and are called to love God. Tayo ay mga Kristiyano. As opposed dun sa kaisipan ng iba, tayo ay New Testament Christians at ang Ten Commandments ay Old Testament laws. Wala na yan sa atin. No. On the contrary, bilang mga Kristiyano at bilang mga inuutusan na magmahal sa Panginoon. If you remember, nung tinanong si Kristo, which is the greatest commandments, ang sabi niya, thou shalt love the Lord thy God. This is the first and greatest commandment. And then the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. At anong sabi ni Jesus? Upon these two laws, hang all the laws and the prophets. At ito yung dalawang table, dalawang category. First 4 commandments, 1 to 4 is about loving God, our vertical relationship with God. And then 5 hanggang 10 is our horizontal relationship to others. Loving God and loving others. Anong sabi? Being a Christian and loving God is inseparable from obeying His commands. So again, yung pagmamahal sa Panginoon na hindi lang butterfly in the stomach, ika nga, or kilig factor. Hindi yun. Masyado kang nanonood ng mga rom-com, kung ganun. Hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ang itsura ng pagmamahal sa Panginoon? Si Jesus mismo nagsabi, if you love me, keep my commandments. Baka sabihin ng sino ay Brother Paul, hindi naman sinabi ni Jesus 10 commandments. Walang sabi niya, thou shalt love the Lord thy God and thou shalt love thy neighbor as thyself. Which is pertaining to the 10 commandments. Ang sabi ni John sa 1 John 2:3, and hereby we do know. Kung naalala niyo na pag-aralan natin, isa ito sa mga basihan ng ating assurance ng salvation. And hereby we do know that we know Him. How do we know that we know Him? If we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in Him. So mahalaga na alam natin ang mga kautusan ng Panginoon, particularly ang 10 commandments. Number 4, to combat error. Para labanan natin yung mga maling kaisipan. As I've said, mayroong mga naniniwala na ang 10 Commandments ay Old Testament, that is under the law. We are no longer under the law, but under grace. Officially, ang tawag ho dyan ay ang error ng antinomianism. Antinomianism. And one way or another, minsan ito ay nakikreep in sa mga churches. It is almost assumed ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6. Naalala niyo sa Romans chapter 6? Ano sabi ni Pablo? What shall we say then? Shall we live in sin that grace may abound? God forbid. So pwedeng abusuhin ang biyaya ng Panginoon at gamiting lisensya sa gawin ang kasalanan. At merong mga naniniwala dito, merong nagtatangan sa doktrina ng antinomianism. Ano nga ba ang antinomianism? Pag sinearch nyo sa God Question, a very good website by the way, godquestions.org. The word antinomianism comes from the Greek word anti, meaning against, and nomos, meaning law. So pag sinama nyo, anti-law or against law. Antinomianism means against the law. Theologically, antinomianism is the belief that there are no moral laws God expects Christians to obey. Hindi na tayo inaasahan ng Diyos. Wala nang bigat sa atin. Wala nang effect sa atin ang mga kautusan ng Panginoon. And again, ang flag na wini-wave nila because we are under grace. We are under grace. Antinomianism argues that God sees no sin in believers because they are in Christ. Totoo bang we are in Christ? Yes. Totoo bang binihisan tayo ng katwiran ni Kristo? Yes. At yun lang yung pag-asa natin, pero ito yung pag-abuso dun sa katotohanan na yun. Who kept the law for them, and therefore what they do makes no difference provided that they keep on believing. Ang pagtrato naman sa akin ng Panginoon, ang pananaw sa akin ng Panginoon ay sangayon sa ibinihis na katwiran sa akin ni Kristo. So kahit anong gawin ko, wala effect. Kasi pag tinignan ako ng Diyos, ang makikita niya ay yung katwiran ni Kristo. Basta nanampalataya lang ako kay Kristo. Pero doon nga papasok, paano masasabing nanampalataya ka kay Kristo? Yung previous point natin, point number 3,
Tama, point number 3. By this we know that we know Him, if we keep His commandments. So again, this is example ng mga tao na nag-cherry pick sa Bible. Kasi nag-cherry pick, kinukuha lang nila yung verse na gusto nila to disregard. At pwede sila mag-claim, sola scriptura, Bible yan. Pero to the disregard of other passages. So hindi lang basta sola scriptura, but also tota scriptura. We consider the totality of the scripture doon sa ating mga pinag-aaralan. Ito yung madalas nilang wini-wave na verse, Romans 6 verse 14, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Wala na daw tagumpay, wala nang kapangyarihan. Okay, hindi ka na dapat matakot sa kasalanan. Because you're no longer under the law, but under grace. Bakit ka takot gumawa ng kasalanan? Wala na yung kapangyarihan sa iyo. Go lang. Kita niyo kung gaano ka-twisted. Ka-twisted. Pero meron mga nagtatangan ng ganito. They're using the truth to abuse grace. And that is very, very dangerous. Number 5, 5 lang pala itong rason na ito. Bakit natin kailangan pag-aralan ang Ten Commandments to be more effective in evangelism? To be more effective in evangelism. Isa sa mga talagang turning point ko na nagbago ng aking pagpapresent ng gospel sa tao ay itong Mark 2 verse 17. Ang sabi ni Jesus Christ sa Mark 2 verse 17, when Jesus heard it, He saith unto them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came to call the righteous, but sinners to repentance. Do you remember the context nitong passage na ito? Nung si Jesus ay sumama sa mga publicans and sinners, kumain siya kasama nila. At naging skandalo ito doon sa mga ang gusto pa ng mga religious leaders, ng mga scribes and Pharisees, dahil sumisikat si Kristo eh. Walang iniwan yan sa election sa Amerika. Kinuha ni Kamala Harris yung mga sikat para i-endorse siya. So itong sumisikat si Jesus, ang gusto ng mga Pharisees and Sadducees ay makuha nila si Jesus dito ka sa kampo namin. Pero nakita nila si Jesus na handon sa mga kumakain kasama ng mga makasalanan. Pambihira, kung talagang sa Diyos yan, kung talagang propeta yan, dapat alam niya kung anong klase itong mga taong sinasamahan niya. At ang sabi ni Jesus, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. Yung mga walang sakit, hindi kailangan ng doktor. May kailangan ng doktor ay yung may mga sakit. And Christ stated, ano talagang ibig sabihin niya, I came not to call the righteous but sinners to repentance. At isa sa mga pangunahing hindrance sa gospel is the self-righteous view ng tao sa kanyang sarili. Ako'y mabait, ako'y mabuti. Hindi perpekto, may kasalanan, pero mabait din naman. Hindi ako kasing sama ng iba. At isa sa goal natin, isa sa punteriya natin when we share the gospel is to help them understand, no, you are sick. You are not righteous. At tingnan natin, baka mamaya kaya ineffective or in a way, hindi ganun ka-epektibo ang ating pag-evangelize is because we fail to do this. So muli, sinabi ito ng ating Panginoong Jesus at napakahalaga nito sa ating pag-iebanghelyo. Now, how can we effectively demonstrate the sinfulness of man? Okay? How can we effectively convince them na sila nga ay makasalanan, therefore nangangailangan ng manggagamot ng kanilang mga kaluluwa? At madalas, nangyayari sa mga evangelism at tinuturo sa mga soul-winning clinics ay ito. Sabihin mo sa tao, naniniwala ka bang ikaw ay makasalanan? Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory. Aminado ka ba makasalanan ka? Sasabihin ng tao, oh. At nung ganun ang aking paraan ng pag-evangelize, madalas kong naririnig, walang perpekto. Walang perpekto. Now, sa note, not merely a casual acceptance that all are
sinners. Hindi nila nauunawaan. Halimbawa, pag sinabi nung doktor, may Ebola ka. May Ebola ako, Bok? Naunawaan mo ba ka nung Ebola? At meron mga tao, na, alam mo bang makasalanan ka? Oo, makasalanan ako. Lahat naman di ba? Meron pa nga ako nakausap, dyan tayo, expert. Sabi niya sa akin. Hindi nila nauunawaan. At yun yung gamit ng kautusan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 3:20, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is what? The knowledge of sin. Isa sa mga purpose ng kautusan ay ipakita sa tao na siya ay makasalanan. At hindi lang basta walang perpekto, lahat naman may kasalanan, lahat naman may dumi, pare-pareho tayo. Kundi ang dapat makita rito, what shall we say then? Is the law sin? Ang sabi ni Apostol Paul, God forbid, nay, I had not known sin but by the law. Ang nag-expose ng pagiging makasalanan ni Pablo as a self-righteous Pharisee. Ang ginamit ng Diyos ay yung kautusan. Point, understanding the Ten Commandments and understanding it as it is truly God's commands will expose our sins are not merely moral lapses but are truly acts of rebellion and a high offense against a perfectly holy, just lawgiver, and that is God. So ang kasalanan hindi basta kasalanan lang. Ang kasalanan ay paglabag mo sa mga utos na binigay ng Diyos at humanda ka, hindi yun baliwala sa Diyos. Huwag kang magsisinungaling, nagsinungaling ka. Sorry, No, humanda ka dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan. Nilabag mo ang batas niya. At hindi nasusuhulan ng Diyos. Hindi blind, walang blind side. Alam niyo yun, walang CCTV camera. Minsan may mga ganung report Tama? Hindi na nakita sa CCTV camera, pero walang ganun sa Diyos. Lahat ay nakita ng Panginoon. So when a person comes in front of the Ten Commandments, he is in front of the God who gave the Ten Commandments. So hindi lang to basta nagkamali ka, kundi meron kang Diyos na nilipastangan. Yun ang pinapakita ng Ten Commandments. Yun ang pinapakita. Nauunawaan mo na ikaw ay may kasalanan. This will also show us that we are utterly unable to do anything to save ourselves by obedience. Again, yung sinabi nga ni Pablo kanina, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight. Baka meron ho nandito na ang kaisipan pa rin ay ang 10 utos ay parang sabon na gagamitin mo para luminis ka. No, ang 10 utos ay parang salamin para ipakita kung gaano ka kadumi. Yun ang gamit ng 10 utos. And ito ay napakahalaga. Again, baka kaya maraming mga tao na nagbabaliwala sa gospel. At hindi na nauunawaan na sila ay makasalanan. May parating na bagyo. At sa ang Pilipinas ay daanan talaga ng maraming mga natural disasters, lindol, bagyo. At kapag mayroong mga matinding natural disasters na yan, isang mahalagang supply ay tubig. Tama? At pag nawala ang supply ng tubig, mahirap yun. Maniwala ho kayo, let's say, halimbawa lang, wag namang mangyari mawala ang supply ng tubig dito sa atin, let's say 5 araw. Sila nanay, walang problema, madaming supply, nagbebenta sila ng tubig. Paano kung wala? Okay, wala. Tapos may biglang dumating na truck na may lamang galong-galong tubig. Magmamadali ka ba na pumila at makakuha?
Kasi ramdam mo yung pangangailangan. At maraming mga tao hindi nila ramdam. Kahit sabihin, makasalanan. Pero hindi sila lulapit kay Kristo. Kasi hindi nila nauunawaan. And yes, as we have been studying, liban na kumilos ang Diyos, hindi nila makikita. Gano'n mang effort natin, liban na buksan ng Diyos ang kanilang mga mata, hindi nila makikita. Pero it doesn't cancel out our responsibility na ipaunawa sa kanila. At isa sa mga gamit yun, napakahalaga na maunawaan natin ang 10 utos. Galatians chapter 3 verse 24, anong sabi? Wherefore what? The law was our schoolmaster para saan daw? To bring us to Christ. Maging encouragement sa atin ito. Kung tayo ay doubtful, Brother Paul, bibigyan ko ng pansin yung 10 Commandments sa evangelism. Sabi ni Pablo, it's our schoolmaster to bring us to Christ. I'm not saying na enumerate mo lang ang 10 Commandments, automatic lalapit yung tao kay Kristo. But again, according to the inspired word of God, it is our schoolmaster to bring us to Christ. Alang trabaho ng kautusan na ipakita kung gaano kakadumi. At dadalhin ka niyan kay Kristo para daw that we might be justified by faith. Again, hindi trabaho at hindi disenyo ng 10 utos na maging hagdan patungo sa langit. Ang disenyo ng Diyos sa 10 utos ay ipakitang ikaw ay madumi at ituro ka sa kordero ng Diyos na naghuhugas ng mga kasalanan, nag-aalis ng mga kasalanan, at siya ang magliligtas sa iyo kung ikaw ay sasampalataya sa Ebanghelyo. So mahalaga na maunawaan natin ang 10 utos. So how do we study the 10 Commandments? Paano ba natin ito pag-aaralan? Paano natin ito i-approach? The best place to begin understanding the law is with God Himself because He is the lawgiver. Ang pinakamagandang simula na pag-aralan ng 10 utos ay magsisimula tayo mismo sa Diyos. Bakit? Dahil siya ang nagbigay ng kautusan. What we received from Mount Sinai was not simply the law of Moses, but the law of God. Ito ay hindi basta utos lang ni Moses sa mga Hudyo, kundi ito'y kautusan ng Panginoon sa lahat ng tao. So ito ay una sa lahat, ating unawain na ito'y utos ng Diyos. Utos ng Diyos. And hopefully, meron yung bigat. Hopefully, masense natin yung bigat ng katotohanan na yun. Ito ay utos ng Panginoon. Point, the law came from God and it is a reflection of His perfect divine character. Ang kautusan ng 10 utos ay galing sa Diyos at ito ay refleksyon, nagre-reflect ito, nagpapakita ito ng perpektong katangian ng Diyos. The 10 Commandments offer a glimpse into God's holy nature and His righteous standards. Excuse me. Yung 10 Commandments nagbibigay sa atin parang glimpse or silip sa kabanalan ng Panginoon. Para mas maunawaan natin, bigyan ako ng example. Halimbawa, nakakita kayo ng signboard sa isang garden na napakaganda at nakakita kayo ng signboard, please don't pick the flowers. Ano may iisip nyo? Na yung may-ari ng hardin na yun ay ano? Ano? Madamot? Or mahal niya yung kanyang mga bulaklak? Mahal niya yung kanyang bulaklak. Mahalaga sa kanya yung halaman. Ayaw niyang makita na sira yung halaman na kanyang inaalagaan. Nakuha niyo ho? Nagre-reflect ito. Meron kang makikita. Meron kang masasabi tungkol doon sa naglagay nitong signboard na ito. Halimbawa, ang laki-laking signboard, saan kayang lugar yan? Hindi ho, ano yan? AI-generated. Para alam niyo lang, AI-generated ho yan. Sinubukan ko si Gemini yata. Si Gemini ang may gawa niyan. AI-generated ho yung image na yan. Kaya tingnan niyo yung dito, baligtad yung ano. So, AI-generated ho yan. Pero dati, dito sa IC, may mga
nakakalat dito sa IC, bawal magmura dito. Anong ibig sabihin? Halimbawa, nakakita kayo doon sa isang bahay, pagpasok nyo nakalagay, bawal magmura dito. Anong klaseng tao yun nasa loob ng bahay na yun? Yung may-ari ng bahay. Tingnan nyo. Isang tao ba na palasak pagdating sa kanyang bibig? Isang tao ba na walang kontrol? Marespeto? Maingat sa kanyang mga salita? So, ang punto lang ito mga kapatid, ang utos na nilagay ay nagre-reflect doon sa mga anak ho namin. Isa sa madalas naming sinasabi, lalo na ng asawa kong Sister Jonah, huwag kayong magkakalat. Huwag kayong magkakalat. O pag nagkalat kayo, lilinisin nyo. Bakit? Dahil si Sister Jonah ay malinis sa bahay. Salamat sa Diyos. Kukuha niyo ho yun? So muli, pero halimbawa, may bata. Balik tayo doon sa bawal magmura. May bata, nagmura yung bata, tapos sabi ng magulang, ay, ang cute ng anak ko! Ibig sa pinagbawalan, pinuri yung batang nagmumura. Anong may iisip nyo tungkol doon sa... ang punto ito, sana nakuha nyo ho, yung kautusan o batas ay nagre-reflect doon sa nagbibigay ng batas. Nakuha nyo ho? So, ang punto ito, ang 10 utos ay nagre-reflect sa karakter ng Diyos. If anything else, tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos na inutusan na dapat lumalim sa pagkakilala sa Diyos, ay magbigay tayo dapat ng panahon na maunawaan ng mga kautusan ng Diyos, mainly yung 10 utos na binigay ng Panginoon. Bakit? Dahil ito'y nagsasabi sa atin kung sino ang Diyos. Nagpapakita ito sa atin ng mga katangian ng Panginoon. Commandment number 1, i-consider natin isa-isa. Thou shalt have no other gods before me. Ano kaya ang nire-reflect nito patungkol sa Diyos? Ano kaya ang sinasabi nito patungkol sa Diyos? Wawal kayong magkaroon ng iba. Sounds familiar? Bird, may narinig ako. Bird, Totoy. Sasabihin sa iyo ng iyong asawa, bawal ang iba. Lalaki pa yung mata nun. Bawal ang iba. Ano ibig sabihin? Seloso. And actually, yun yung katotohanan. That reflects the truthfulness of God, that there is really no other gods beside Him. Pinapakita nito una, ang pagiging totoo ng Diyos. Bawal ang ibang Diyos, kasi pag yumakap ka sa ibang Diyos, yumayakap ka sa wala. And then hindi lamang yun, it also reflects that He is a jealous God, that He will not tolerate competition in worship and adoration. Kaya ho hindi totoo, ay wala namang mawawala, Brother Paul, tatawag ako kay Buddha, tatawag ako kay Allah, tatawag ako kay Jesus. Malay mo, pag hindi sumagot si Jesus, sumagot si Buddha, hindi natin alam. Kalokohan. Kalokohan. Hindi walang nawawala, lumalabag ka sa utos ng Diyos. God is not one out of many. He is the one and only. And siya ay seloso. Seloso ang Diyos. Ayaw niya na merong iba. So ang first commandment ay nagpapakilala sa atin na Diyos na seloso. At minsan sa atin, pag narinig natin, seloso, parang negatibo. Again nga, dahil siya lang ang totoo. Pag pinagpalit mo siya sa iba, pinagpapalit mo siya sa wala. Siya lang ang karapat-dapat. Ni walang ibang pwedeng kompetisyon. Hindi uubra. Commandment number 2. Thou shalt not make unto thee any graven image. At muli, ito ay public knowledge.
Ewan ko lang kung binago na nila ngayon, pero nung huli akong nagbigay atensyon doon sa simbahan ng Roman Catholic diyan sa Santa Maria, wala ito. Wala. Tinanggal nila. At sino sila para i-revise ang kautusan ng Panginoon? Malinaw ang pagbabawal. Anong pinapakita nito? This command emphasizes the proper manner of worship. Okay? Linawin ko lang ho, hindi lahat ng statwa o larawan ay masama. Kasi sa bahay namin, pagpasok nyo, may makikita kayong larawan namin ni Sister Jonah. Masama ba yon? Okay? Kamakailan lang ni-reveal ng Miami Heat na team ng basketball sa USA yung statwa ni Dwayne Wade. Na sadly, hindi ka mukha ni Dwayne Wade. So, masama ba yon? Nagpunta ka sa Rizal Park. Meron ba daw statwa si Rizal? Masama ba yon? Hindi. Kasi pag tinuloy natin yung basa dito sa verse number 5, huwag mo siyang yuyukuran o paglilingkuran. Nakuha niyo ho? An object of worship. Binibigyan mo na ng paglilingkod, ng parangal, ng pagsamba. Dinadasalan. Ayan. Yun yung pinagbabawal ng Panginoon. So, makita niyo ako isang araw, may picture dyan ni Sister Jonah, tapos kailangan yung i-rebuke. Yun yung mali. Yun ang hindi pwede. So, muli ho, it's not a wholesale banning of any statue or pictures. That's not the case. Kung hindi ito ay yung mga bagay na niyuyukuran at sinasamba at kung ano pa. Pinaniniwala ang Diyos. So ito'y utos na nag-emphasize ng proper manner of worship. Ang pag-worship sa Panginoon ay hindi nakabase sa bagay na nakikita. Hindi nakabase sa bagay na nakikita. It indicates that God does not accept worship through images, highlighting His nature as spirit without physical form or limitations. Again, ang hina-highlight dito ang katotohanan na ang Diyos ay ano? God is spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. And by the way, isang dinidiinan nito, God is infinite. And any image, any statue, so once na nilagay mo, ay naglilimit. Finite na agad yun. But God is infinite. Infinitely perfect. At walang anumang larawan o inanyuan na makaka-capture ng katotohanan na yun sa Diyos. Third commandment, thou shalt not take thy name of the Lord thy God in vain. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan. Mag-ingat ho tayo. Lalo na sa panahon natin ngayon, maraming mga ginagamit as expressions na lamang ng pagkagulat ang pangalan ng Diyos. Let us be very, very careful. This commandment shows that God is honorable and must be treated with utmost respect. Again, yung pangalan ng Diyos. Bakit? His name, which signifies His whole person, must also be treated with utmost respect. Ang pangalan ng Diyos ay sumisimbolo sa Kanyang kabuuan. So, hindi lang ito basta vowels and syllables na pinagsama-sama at tunog na lumalabas sa ating bibig. Kung hindi, pag sinabing yung pangalan, ay ito ay sumisimbolo sa iyo. Kaya di ba may mga usong linyahan na, huwag mo sisirain ang pangalan ko, ha? Huwag mong dudungisan ang pangalan ko, ha? Bakit? Ibig sabihin ba nun, sinulat mo yung pangalan mo, tapos nilagyan niya lang ng red ballpen? Ganun. Hindi. Ang ibig sabihin nun, yung pagka-tao niya. Sinisira mo yung pangalan niya. And the same effect when God said, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Pag ginagamit natin sa walang kabuluhan ng Panginoon, na ganun-ganun lang, it just shows na ang baba ng tingin natin sa Diyos. Ang liit ng tingin natin sa Panginoon. Minsan, may mga sports fans na grabe, no? Pag
pag sinabi mo lang na, pambihira yung Golden State Warriors, bulok na yan, mag-aaway na. Pangalan lang ng sports team yun, Kasi tinuturing nilang mahalaga sa kanila. At ganun din, nagre-reflect din yun. Kung mahalaga sa atin ang Panginoon. At kung wala nang ibang mas mahalaga pa kung hindi ang Diyos, therefore, dapat mag-reflect ito sa ating pag-iingat sa pangalan ng Panginoon. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. And as I've said kanina sa introduction, ito ay may debate dito na patuloy. Maging sa mga tunay na Kristiyano ay mayroong mga usapin dito na bibigyan natin ng pansinyan sa mga susunod. So please, hintay ho kayo pagdating natin dyan. Pero pinapakita, this commandment means that God is the rightful ruler of our time, which we are to employ and cultivate as He has directed. Ang ganda. Totoo yung sinabi nung mga si Bodhi Bacam, ang lahat ng aspeto ng oras ay maoobserbahan natin sa nature liban lang dito sa 7-day a week. 24 oras, maobserbahan mo yan. Sa araw, tama? Obserbahan mo yan one day. Yung isang buwan, maobserbahan mo ba? Maobserbahan mo yan. Kaya nga isang buwan yung changing ng phase ng moon. Naobserbahan ba yung isang buwan? Yes, naobserbahan yan. Yung taon, naobserbahan ba? Oo. Lalo na kung nasa lugar ka na may 4 seasons. Winter, spring, summer, fall. Pag umikot yan, na isang taon na. Tama? Ang isang araw, naobserbahan sa nature. Ang isang buwan, naobserbahan sa nature. Ang isang taon, naobserbahan sa nature. Saan natin nakuha ang 7 araw sa loob ng isang linggo? Saan nanggaling yung hati na yun? Galing lang sa Bible. Nireveal lang ng Diyos. Na 6 na araw magtatrabaho ka at sa ikapito, magpapahinga ka. At pinapakita nito na ang Diyos ang siyang Panginoon ng ating oras. Hindi tayo malaya na repasuhin na, Brother Paul, gusto ko 10 days. 10 days in a week. Para meron lang 3 weeks in a month. Sulong natin yung batas. Hindi. Ang Diyos ang nagsabi, mayroong 7 araw sa loob ng isang linggo. At meron siyang sinabi kung paano natin dapat gamitin itong 7. Sa buong isang linggo. Dahil siya ang Panginoon. Siya ang Panginoon. Maging ng bawat araw natin. Commandment number 5. Honor thy father and thy mother. Anong nire-reflect nito? Nire-reflect nito, the main point of the 5th commandment is recognizing and respecting authority. Hindi lamang ito otoridad. Minsan may kausap ako, sabi ko, huwag niyong sasabihin sa anak niyo na, sumunod ka sa akin, ako nagpapakain sa'yo. Paano pag kaya niya nang pakainin yung sarili niya? Sumunod ka sa akin, ako ang mas matanda, ako ang mas malaki. Paano pag mas malaki na siya sa'yo? Mas malakas pa. Paano kung mas malaki na yung kita niya? Hindi na ba? Alam niyo ho, ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga bata ay kailangang magpasakop sa magulang? Young people, mga bata, listen, tingin. Ang pangunahing dahilan ay hindi dahil sila ang nagbibigay ng baon niyo. Hindi rin dahil sila ang nagpapaaral sa inyo, hindi rin dahil sila ang nagpapatira sa inyo. Ang pangunahing dahilan ay dahil may Diyos na nag-utos.
So therefore, ang magulang ay hindi rin naman dapat maging mayabang. Tama? Nakatungtong pa rin ang authority ng magulang ay hindi dahil magulang. Hindi, merong Diyos. Merong Diyos na dapat gamitin mo ito sang-ayon sa kalooban at disenyo ng Panginoon. We must recognize that there is a higher authority behind God's designated powers. Again, hindi lamang magulang. Sa Romans chapter 13, maliwanag, maging ang gobyerno. Ang Diyos ang naglagay. At makikita natin yung later implications, yung greater implications pa nito, yung mga teachers sa eskwelahan, yung mga boss sa kumpanya. Alala niyo sa Ephesians chapter 6, sinabi ni Pablo, sa mga Kristiyanong alipin, honor your masters that are in the flesh with fear, as unto the Lord. Nakuha niyo ho? So again, ang design ng fifth commandment ay hindi lang basta sa magulang, pero primarily na doon yun. Pero nagpapakita ito na ang Diyos ay may otoridad, at ang Diyos na may otoridad na ito ay nag-designate ng mga lesser authorities na nasa ilalim ng Panginoon. So therefore, yung nasa ilalim ay dapat sumunod, pero yung mga authorities ay nasa ilalim ng Diyos. So makita natin na talagang napakaganda ng nire-reflect, pinapakita, pinapaunawa sa atin ng mga commandments. Sixth commandment, thou shalt not kill or thou shalt not murder. This commandment reminds us that God is the Lord and giver of life, and He prohibits the taking of innocent life because He has the authority over it. Ang may otoridad na kumuha ng buhay ay ang Diyos. Brother Paul, paano yung mga capital punishment? Well, ang Diyos ay nagtakda ng mga pamantayan kung paano ipapataw, o kanino ipapataw ang mga capital punishment. So therefore, in effect, ang Diyos pa rin ang nagtakda pag binasa nyo sa Lumang Tipan. So, mauli. Brother Paul, paano yan sa atin sa Pilipinas? Meron bang karapatan ng gobyerno magtakda ng capital punishment? Again, going back to Romans 13, hindi display yung espada nila. Alala nyo? They bear not the sword in vain. Tinakda ng Diyos yun. Yes, may mga umaabuso, pero hindi dapat yun hindi nila gawin dahil binigay lang sa kanila ng Diyos yung otoridad na yun. Sumuli, yung utos na thou shalt not kill ay nagpapakita na ang Diyos ang may otoridad sa buhay. At hindi tayo. Hindi tayo. And many more. Thou shalt not commit adultery. Huwag kang mangangalunya. The seventh commandment reveals to us that God is a faithful God, a covenant-keeping God, and expects His people to reflect the same. Ang Diyos ay isang tapat na Diyos. Ang Diyos ay isang covenant-keeping. Iniingatan niya yung kanyang tipan. Naalala niyo sa lumang tipan si Prophet Hosea at si Hagar? Yun ay larawan ng Diyos at ng Israel. Anong ginawa ng Diyos? Sinutusan niya si Hosea na mag-asawa ng isang prostitute, si Hagar. So yung maduming babae, kinuha ni Hosea. At ang larawan nun ay ang Israel, hindi malinis, pero kinuha ng Diyos. Anong ginawa ni Hagar? Umalis, sumama sa iba. Kinuha ulit siya ni Hosea. Umalis ulit, sumama sa iba. Kinuha ulit siya ni Hosea. Anong larawan ng Israel? Sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kinuha ulit sila ng Panginoon. Sumamba ulit sa ibang Diyos-Diyosan. Kinuha ulit sila ng Panginoon. All throughout the relationship, the faithful partner is God. At yung utos niya na huwag kang mangangalo niya ay nagre-reflect ng katotohanan na siya ay isang tapat na nagmamahal. Tapat siya na Diyos. Therefore, inaasahan niya na mga taong kanyang inutusan ay maging tapat din naman sa kanilang mga tipan, primarily sa marriage covenant. Hindi kontrata. At kalunos-lunos yung kongresistang nagsusubok magsulong ng batas ng kontrata ng kasal na na-expire. After 10 years, expired na. Ano yun? Expired na? Pwede ka nang bumili ng iba?
Or depende sa usapan nyo kung i-renew nyo pa. Again, yun ay napakatinding pag-disregard sa kautusan ng Panginoon. So muli, nire-reflect nito na ang Diyos natin ay isang tapat na Diyos. Commandment number 8, thou shalt not steal. Huwag kang magnanakaw. Ano nire-reflect nito sa Panginoon? This commandment shows that God is our provider. Ang Diyos ang ating tagapag-provide. The Lord is my shepherd, I shall not want. This implies that everything we possess is bestowed upon us by Him, and consequently, it is unjust to seize or to take what He has granted to others and not to ourselves. Okay? Itong pera na ito ay binigay ng Diyos sa kanila, hindi sa iyo. At pag ginawa mong gusto kong kunin yung sa kanila, hindi ka nagtitiwala sa Diyos na nagbigay sa iyo ng katampatang sa iyo. O nagdisenyo ng tamang kaparaanan kung paano kakikita ng pera. Therefore, listen po, lalabas dito, application, lahat ng uri ng panloloko, panlalamang, pang-undertime, pang kung ano pa, ay paglabag. Hindi pagkilala sa Panginoon na nagpo-provide. So muli, maraming implikasyon at aplikasyon ang mga bagay na ito. Number 9, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Or again, pag pinaiksi, huwag kang magsisinungaling. This command displays that God is the God of truth and is truthful in all He says and does. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, totoo siya sa lahat ng kanyang sinasabi at ginagawa. Therefore, tayo na kanyang mga mananampalataya, hindi lang basta mananampalataya, ang lahat ng taong nilalang sa image ng Diyos ay dapat totoo din sa pakikitungo. Number 10, thou shalt not covet. Again, dito pa lang sa commandment number 10, makikita natin agad na hindi lamang yung panlabas na aksyon ang sakop ng kautusan ng Diyos, kundi yung magiging panloob na, yung loob na desire. Yung nasa. Ano pinapakita nito? Covetousness is desiring something that God has not given to us or something that is not right for us to have. Gusto mong maging iyo yung hindi naman para sa iyo. Okay? Pag tinuloy niyo yung basa sa Exodus 20 verse 17, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Pag mo gustuhin yung asawa ng kapit, sa kanya yun, hindi yun para sa iyo at hindi na yun pwedeng maging sa iyo. Liban na lang kung siguro, again, kung mamatay yung asawa at ang looban ng Diyos ay maging... Pero again, hindi yun para sa iyo, asawa yun ng iba. Wag mong... Kotse nila yun eh. Huwag mong gustuhin yung kotse nila. Huwag mong nasaing maging sa'yo yung kotse nila. Huwag mong nasaing maging sa'yo yung yaman nila. Nakakuha niyo, thou shalt not covet. It points to God's lordship and providential care for us. Again, nandun yung pagiging Panginoon ng Diyos at yung providensya ng Diyos na naniniwala ka na, ibibigay ng Diyos yung nararapat para sa akin. We're not saying na mali na mangarap ka na magkaroon ng sariling bahay, sariling mga ari-arian, sariling kotse, and so on. We're not saying that. Pero ang mali ay yung ginugusto mo at ninanasa mo yung sa iba na hindi naman marapat na para sa iyo. Nakakuha niyo? So muli, kailangan nating bantayan dahil ang Diyos ay Panginoon natin at hindi siya magkukulang sa kanyang mga mananampalataya. Point, the 10 commandments express God's will for our lives because they are founded upon His perfect character. If we love God and desire to know Him deeper, we must give time to know and understand His commandments. Bakit natin kailangan pag-aralan? Kung mahal natin ang Diyos, gusto natin makilala siya na mas malalim, bigyan natin ng pansin ang mga utos ng Panginoon. Particularly ang 10 utos ng Diyos, sapagkat ito'y nagre-reflect kung sino ang Diyos. With that, meron ho bang may tanong? Si Mary Gerard. Again, kung ang sagot ho ay nasa mga susunod na lesson. Pero Mary Gerard. Good morning po, Brother Paul. Ang tanong ko po is para ma-enlighten po yung bawat isa.
Ano po yung possible na ma-explain po kasi yung law, which is the Ten Commandments, is nagre-reflect ng God's character. Sabi po sa turo kanina. Ang tanong ko po is, may mga tao na sinasabi na hindi naman tayo under law, bakit pa natin susundin niya? We are under grace. Parang, ayun po. Paano po magkakaroon ng enlighten yung mga tao na hindi nila sineset aside yung law, parang hindi nila, parang tinitignan po nila yung law as bad or masama sa kanila dahil alam nila na sila ay under grace. Okay. Again, the best way is to lovingly and meekly try to teach them the truth. Nabdaanan natin yan kanina na ang sabi ni Apostol Pablo, the law is the law evil? No, it is good. Sabi niya sa Romans chapter 7, the law is holy, just, and good. So kung merong ang tao ang tingin sa law ay bagay na masama, pangit, ayaw, that is wrong. Wrong ito. And again, yung utos nga ng ating Panginoong Hesus, thou shalt love the Lord thy God and thy neighbor as thyself. Ito ang summary ng Ten Commandments. And one way or another, lahat ng mga utos na ito, pag tinitan natin ng mga utos ng mga apostol sa mga Kristiyano, nagpe-play out. Itong Ten Commandments, dun ito nakatungtong, dun ito base. And most probably, itong we are no longer under the law but under grace na kanilang wini-wave na kanilang flag ay madalas narinig lang nila, hindi na napag-aralan, at ang isang hamon sa kanila ay pag-aralan talaga ito at ano bang ibig sabihin ni Pablo. Nung sinabi niya ito sa Romans chapter 6, ano bang ibig sabihin ni Pablo? Na we are no longer under the law but under grace. At actually, pag binasa niyo ho yung immediate context nun, verses before and verses after, ang sabi ni Apostol Pablo, we are no longer servants of sin. Therefore, make your members instruments of righteousness. Saan nakabase yung righteousness? Paano yung mga gawang katwiran? Babase ka pa rin sa mga kautusan ng Panginoon. So, madalas yun ay nanggagaling sa pagiging ignorante, kung di man sila ay nakarinig ng isang bagay na, alam niyo yun, parang magbibigay lisensya sa kanilang karnal na kaisipan o kagustuhan. At kaya nila, so again, hopefully lovingly and meekly ay ma-challenge natin sila. And isa sa mga magandang paraan yan ay ask questions. Dahil pag nagtanong ka, hopefully gumagana yung ipag-iisipan nila. At napaka-powerful. Nasubukan ko, napaka-powerful pag sila ang dumating sa sagot. O nga no. Hindi nga pala pwedeng baliwalain. Galatians chapter 5, the works of the flesh, lahat ng yun ay paglabag sa Ten Commandments. And then the works of the Spirit or the fruit of the Spirit, ay lahat ng yun ay mag-uphold ng Ten Commandments. So, may express sa pamamagitan ng pagsunod sa Ten Commandments. So, muli, madalas sa kanila ay merong misunderstanding pagdating sa law and grace. Brother Jasnel? Si Brother Junjun muna. Yung tanong ko po, yung patungkol dun sa utos na huwag manunumpa sa pangalan ng Diyos o kung magsasalita ka daw oo, hindi. Lumalabag po ba tayo dun? Utosan na yun. Okay. It will fall under commandment number 2 na pag-aaralan natin. Thou shalt not use the name the Lord. Thou shalt not use God's name in vain. So darating tayo doon, pero ang context ho noon nung sinabi ng ating Panginoong Jesus na let thy name be nay. Huwag ka nang manumpa sa pangalan ng Panginoon. Gawin mo na lang dahil ito ay inaabuso ng mga pariseo, ng mga religious leaders sa panahon ng ating Panginoong Kristo na gagamitin lang pangalan ng Panginoon at makukuha nila yung gusto nila, pero talagang wala naman silang layunin na i-honor ang Panginoon. So ginagamit lang nila ang pangalan ng Diyos for their own purposes. So isa 'yun sa mga but in details mas bibigyan pa natin ng pansin pagtitingnan natin sa commandment number 2. Thank you very much po.
Brother Justel? Good morning po. Good morning po. Medyo sa personally po kasi hindi ko pa masyadong ma-differentiate yung thou shall not steal and thou shall not covet. Ano po ba yung talagang pinagkaiba ng dalawang command? Well, makikita ho natin na pag on analysis, ang nagsisimula, manggagaling muna sa covetousness bago yung outside stealing. So, any stealing will be coming from coveting. So, makikita lang ho natin na ang kasalanan ay kasalanan bago mo pagawin. At yun yung pinakita ni Kristo doon sa, let's just take for example, pag tumingin ng isang lalaki sa isang babae at nangdasa na siya nangalo niya sa kanyang puso. So, wala yung act of physical adultery, pero meron na sa puso na ninanasa mo yung isang babae na hindi naman dapat para sa iyo. Hindi mo siya asawa, pinagnanasa, hindi siya dapat para sa iyo, and it may and it can lead to physical adultery. So it's more on yung stealing ay action na, yes, pero meron itong pinanggagalingan which is yung coveting. Sa ngayon ay doon muna natin i-depreciate, pero makikita natin yan sa pag-usad ho ng ating pag-aaral. Meron, Brother Carlo? Morning po. Tanong ko lang po, alam natin na yung Ten Commandments is ibinigay ng Panginoon kay Moises. Then, alam natin na sa isang Bible verse na walang nakaabot sa parang kabutihan ng Diyos. Walang isa na mabuti, wala, sabi doon. Hindi po, ang tanong ko po is, masasabi po ba natin na itong Ten Commandments na to is napawalang bisa o na-bypass? Dahil ang Ten Commandments na to ay alam natin na tinuturo sa Old Testament is sa New Testament ay may Panginoong Jesus na ibibigay ang Diyos Ama para kasi alam natin na lahat ng Ten Commandments na to ay hindi natin na perfect. Then ang tanong ko po is, nababypass po ba ito dahil may Panginoong Jesus na nagtubos sa ating mga kasalanan? Parang napawalang bisa po ba itong Ten Commandments na ito? Okay, thank you very much, Barkar. Di ko alam ko na naabutan nyo, medyo napasadahan natin to kanina, na ang design ng Ten Commandments is not to save us, but to point us to the Savior. No, the law is our schoolmaster, sabi ni Paul sa Galatians, to bring us to Christ that we might be justified by faith. So hindi nababypass ang law when you believe in the Lord Jesus Christ. Actually, nayutilize ng tama ang kautusan. Kung sa pamamagitan ng kautusan nakita mo na ikaw ay madumi at makasalanan at nakita mo yung pangangailangan mo kay Kristo at nanampalataya ka kay Kristo, hindi na bypass, hindi na baliwala, kundi na fulfill yung disenyo mismo ng Diyos para sa kautusan, sang-ayon kay Apostol Pablo, that it is our schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith. Now, ang sabi rin ni Apostol Pablo sa Romans chapter, I believe sa chapter 8, kung yung nagkakamali ng tanda, ang sabi niya ay, for what the law could not do. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. But sabi niya sa Romans, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin condemned sin in the flesh. Ang punto ito, what the law could not do, hindi dahil may problema ang kautusan. For what the law could not do in that it was weak in the flesh. Ang problema ay nasa atin. So walang matuwid, wala kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi dahil may mali o may palya ang kautusan ng Panginoon, kundi dahil may kasalanan at makasalanan ang tao. At again, yung pagpunta natin kay Kristo ay hindi pag-bypass at hindi pagwalang bahala, kundi yun mismo ang purpose ng kautusan. Hindi magkakontra ang kautusan at ang ebanghelyo. Ang kautusan ay nakaturo
sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? A very good question. Punta lang ho ako sa mga text. Nag-text ho si Barry Boy. Ang hindi nagbabayad ng utang at hindi tumutupad sa usapan, saan kabilang yun? Paano kung pastor ang ganun? Una, saan ho kabilang? Maaaring nandun na siya sa paglabag sa wag kang magsisinungaling, lalo na kung may kontrata at pumirma ka at ngayon ay dadayain mo. Maaaring nandun na rin siya sa wag kang magnanakaw. Kung hindi mo inaangkin mo na at wala ka ng planong magbayad, hindi naman yun sa iyo. So maaaring mahulog sa mga ganun. Paano kung pastor ang gumawa ng ganun? Kailangan niyang dumaan sa disiplina. Go and tell him. Ayaw, magsama ka ng saksi. Ayaw, malaman ng buong church. Ayaw, ma-excommunicate sa church. Again, dadaan tayo doon sa sinasabi ho ng salita ng Panginoon. Yung pastor na nakiapid at dimispalko ng pera ng church, may true faith kaya yun? Surely saved ba yun? Wala ho ako sa ano na maghatol. Pero muli, pwede bang mahulog sa kasalanan ng Kristiyano? Yes. Pwede bang mahulog sa grabing kasalanan ang totoong Kristiyano? Yes. But again, ang katotohanan na ito, yung totoong Kristiyano nagpapatuloy sa pananampalataya at isa doon sa sinabi ni Juan, ang mga totoong pinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya ganun kahalaga yung church discipline dahil i-rebuke sila at sila ay aakayin pabalik. Ganun kaganda, kahalaga yung church discipline. So may true faith kaya hindi ko ho alam. Maaaring wala, maaaring meron. At sana gumana yung disiplina ng church para tawagin siya pabalik. Next, ang magulang na irresponsable at pabaya sa asawa at mga anak, dapat ba igalang at sundin ng mga anak? Doon sa word na dapat igalang, dapat siyang igalang dahil ang inutos ng Diyos. Yung dapat sundin, again, depende kung inuutos nito ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi kasalanan, dapat sumunod ng anak. Pero kung ito ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos at taliwas sa mga katotohanan ng Panginoon, merong mas mataas na otoridad sa magulang, that is ang Panginoon. Okay? So, thank you very much po dun sa mga tanong. Kung wala na, para hindi tayo masyado magtagal din ho, mamaya tayo ho ay manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa katapatan mo. Salamat, O Diyos, sa mga utos mo sa amin. Nagpapakita ito na mahal mo kami. Na ayaw mo kami, O Diyos, na masira, mapasama, tunay, Panginoon, at yan din, nagpapakita sa amin ito at namamangha kami sa katuwiran mo, sa kabanalan mo, sa karunungan mo, O Panginoon. At muli, amin pong hinihiling na tulungan mo kami na magkaroon ng kaseryosohan sa pag-aaral sa iyong mga kautusan, pagnanasa, natupdin ito at maunawaan at matupad ito, at yan din, Panginoon, makikita ito sa aming mga buhay. Nagpalain mo ang aming time ng fellowship, maging ang mga pagsasaluhan, ikaw ang patuloy na maluwalhati hanggang sa aming gawain ng pagsamba. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 10-minute break po tayo. Sikapin ho natin na 10:07 ay balik na ho tayo agad dito para sa ating gawain ng pagsamba. God bless po.